kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Walang awang winasak ng Panginoon ang lahat ng nayo ni Jacob. Sinira niya ang matitibay na kuta ng lupain. Ang kaharian at mga pinuno nito'y kaniyang ibinagsak at inilagay sa kahihiyan. Tahimik na nakalumpasay sa lupa ang matatanda sa Jerusalem. Naglagay sila ng abo sa ulo at nagdamit ng sako. Ang mga dalaga sa Jerusalem ay nakaluhod na ang mukay halos sayad sa lupa. Namumugto ang mga mata ko sa kaiiyak. Bagbag na bagbag ang aking kalooban. Matindi ang pagdadalamhati ko dahil sa kapahamakang sinapit ng aking bayan. Nakahandusay sa mga lansangan ng mga bata at ang mga sanggol. Nagiiyakan sila at patuloy na humihingi ng pagkain at inumin. Nanlulupaypay sila na parang mga sugatan sa mga lansangan. Unti-unting nangangapos ang kanilang hininga sa kantungan ng kanilang mga ina. Ano ang masasabi ko sa iyo, O Jerusalem? Jerusalem, lungsod na pinakamamahal ko. Saan kita maitutulad upang ikay aking maaliw? Sapagkat sinlawak ng dagat ang iyong kasiraan. Sino ang maaaring magpanauli sa iyo? Ang sinasabi ng iyong mga propeta ay pawang kasinungalingan. Dinadaya nila kayo sa hindi nila paglalantad ng inyong kasamaan. Pinapaniwala nila kayo na hindi na ninyo kailangang magsisi sa inyong mga kasalanan. Dumaing ka ng malakas sa Panginoon, Jerusalem. Araw-gabi, bayaan mong umagos ang iyong luha, gaya ng ilog. Huwag kang titigil ng kaiiyak. Umangon ka't humiyaw ng ulit-ulit sa magdamag sa bawat pagsisimula ng oras ng pagbabantay. Kumbaga sa tubig, ibuhos mo sa harapan ng Panginoon ang laman ng iyong puso. Itaas mo sa Kanya ang iyong mga kamay, alang-alang sa iyong mga anak. Nanlulupaypay sila sa gutom, nakahandusay sa mga lansangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aklat ng Panaghoy, Book of Lamentation, ay isang maikling aklat na kasunod sa aklat ni Jeremias. Ang nilalaman nito ay mga panaghoy, ang mga malulungkot na mga salita at mga tula na naglalarawan ng kalungkutan ng mga Israelita noong masira ang lungsod ng Jerusalem. Noong masira ang templo, ng mga tao'y dinala ng hari ng Babylonia sa Babylon. Maring ito ay naglalarawan ng kalungkutan ni Propeta Jeremias na nakaranas ng mga pagkasira ng lungsod sa Jerusalem. Kung sa ating panahon pa, dinala ang mga natirang Hudyo mula sa Israel patungong Iraq at doon sila natiling bihag. Ang lungsod ng Jerusalem, sira na noon, ay ginagamit na parang malungkot na magulang na saksihan ang kalungkutan ng kanilang kalagayan. Wala nang saya sa Jerusalem. Iyakan na lang ang mga binata at mga dalaga, hindi na sumasayaw, hindi na umaawit.
Wala silang nakikitang pag-asa. Lupaypay na ang mga matatanda. Ang mga bata at mga sanggol ay umiiyak kasi wala na silang pagkain. Ang magandang larawan dito ay ang mga pictures na nakikita natin ngayon sa Gaza. Sira ang lahat ng building. Nasa tents lang ang mga nakatira ang mga tao. Wala silang pagkain, walang pag-asa. Ang papayat ng mga bata na humihingi ng pagkain. Walang trabaho ang mga tao, malungkot at walang pagkain. Bakit ba ito nangyari noon sa Jerusalem? Dahil sa hindi nila pagsunod sa Diyos. Nagpadala siya ng mga propeta upang bigyan sila ng babala. Pero hindi sila sumunod. Hindi naman nagsisinungaling ang mga propeta sa kanila. Kaya ngayong nangyayari na ang kanilang mga warnings. Dumating na ang parusa. Kaya araw at gabi umaagos ang luha ng mga tao. Iyak na iyak sila. Ibinuhos nila ang kanilang lungkot sa Diyos at tinanggap nila ang kanilang pagkakasala. Sa aklat ng panaghoy, hindi ang Diyos ang sinisisi sa malungkot ng kalagayan ng kanilang bayan. Kinikilala na may akda ng aklat na ito na ang dahilan ng lahat ng kalungkutang ito ay hindi ang Diyos kundi ang kapabayaan ng mga tao sa mga panawagan ng Diyos. Kaya tuloy dumating na ang parusa. Ang kalungkutang ito ay nagdadala ng pag-asa. Kung aaminin natin ang ating pagkakamali, magkakaroon ng pagbabago. Ang masama ay ang sisihin ang iba o magsisihan. Kung ganyan ang nangyayari, walang pag-asa ang mangyayari. Hindi magkakaroon ng pagpapanibago kung hindi tinatanggap ang kanilang pagkakamali. Tinuturuan tayo ng aklat na ito na maging mapagkumbaba kapag tayo nakararanas ng kahirapan o kalungkutan. Tingnan natin ang ating sarili at aminin ang ating bahagi sa pagkakamali. Sa ganitong paraan, kahahabagan tayo ng Diyos at tayo mismo ay magkakaroon ng kahandaan na kumilos para sa pagpapanibago. Sa panahon ng kalungkutan at kahirapan, Panginoon, bigyan po ninyo kami ng tapat na puso na handang tanggapin ang aming bahagi sa kahirapan na ito. Bigyan mo rin kami ng luha, hindi lang dala ng kahirapan na naranasan namin, ngunit gamitin ang luhang ito upang kami ay magsisi sa aming kasalanan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.